Kamusta mga kapikloy? Yan, at welcome sa pangalawang video. So for today's video, susunduin lang natin si ate, pero hindi sa school, dito lang sa drop-off zone ng school bus. Malapit lang siya, less than 5 minutes nandun na tayo. Gamit natin ang ating sasakyan ngayon, si Kai, Mazda CX-5 2023. So last year namin siya nakuha, and exactly ngayong araw na to ay 1 year na siya. Right, so painitin lang natin konti yung engine, and then lalakad na tayo. Alright, so nandito na tayo ngayon sa drop-off zone. Bali, nandito lang siya sa tapat na apartment, pero nasa kabilang side kasi. And umuulan, kaya nag-decide ako na gamitin na lang yung sasakyan. Pag umaaraw, normally, naglalakad lang kami dito sa kabilang side. Actually, hindi na siya part nung Trillium Apartments. So yan, park na lang tayo dito saglit. So, hintayin na lang natin dumating yung bus ngayon. Usually, mga 3:50 or 3:55 dumarating yung bus. Yung school nila is about 17 minutes away from sa apartment. And medyo malayo actually, kasi 17 minutes is walang traffic yun, dire-diretso na drive. Ang kagandahan, libre naman yung school bus. So yung mga perks ng school dito, public schools, ayan, libre ang school bus, tapos libre rin ang pagkain nila sa school, yung break and lunch nila. Pero pwede rin sila magbaon ng lunch nila kung trip nila. Pero mas madalas yung hindi na nagbabaon si ate, kasi gusto naman niya yung pagkain sa school. Ayan, muulan ngayon, kaya hindi ko na sinama si Bunso. Iwan ko na lang sa apartment saglit. Itong kalsada na to, dead end siya. So ang mangyayari is iikot ka lang, or pwede kang tumagos dito sa loob ng River Rock Apartments.
Katabi lang to ng Trillium Apartments. Yan. Siguro sa susunod na episode pwede natin pag-usapan magkano ba ang apartment dito sa Spokane, Washington. Siguro pwede natin pag-usapan yun. Pero ngayon, ito short video lang, susundo lang tayo. Yan, si Kai nga pala ay isang Mazda CX-5 2023, siyang compact SUV na naka 4-wheel drive and automatic transmission. Halos lahat dito sa Amerika is automatic transmission na. Bihira na lang yung mga naka manual transmission. And nung kinuha namin siya, brand new, kasi nung time na nagde-decide kami ni Mrs. na kumuha ng sasakyan dito sa Amerika, hindi namin alam kung okay ba pag second hand. Problema kasi pareho kaming walang alam sa sasakyan, kaya nag-decide kami na bago na lang. Medyo masakit sa bulsa yung monthly ng sasakyan. Kaya lang part kasi yun ng kumbaga pag nandito ka sa Amerika, hindi ka naman pwedeng puro commute na lang. Though dito sa Spokane, merong mga commuter bus na dumadaan. Pero dun sa Tennessee kung saan kami nanggaling na state, walang dumadaan na bus or malayo siya sa way ng mga commuter bus. And pag mag-Uber ka naman, mahal din. Kumbaga mapapamahal ka pa. Kaya nag-decide kami na yun, kumuha na lang ng sasakyan. And nung kumuha kami ng sasakyan, dahil nga bago pa lang dito sa Amerika, syempre wala ka pang credit score. Nagkataon lang na pag nurse yung kukuha, merong credit union na connected kay Mazda, parang ganun. So kaya medyo madaling na process yung pagkuha ng sasakyan. Pero hindi agad-agad namin din nakuha dahil kailangan pang maghintay ng available na sasakyan. Halos March kami dumating sa Tennessee, so April 29 nakuha namin yung sasakyan last year. So may more than halos 2 buwan din na walang sasakyan nun. Eh nung dumating kami dito sa US, meron kaming license sa Philippines pero dito sa US wala. Meron kaming mga kaibigang Filipino na tumulong nun para madaling makakuha ng license. Ayan na yung bus ni ate, bus 22. Yun, pag-usapan din natin yun sa susunod na mga episode siguro, yung pagkuha ng lisensya dito sa US. Madali lang. Sobrang dali kumpara sa Pilipinas. And pangarap natin lahat yun na sana bumilis ang proseso sa Pilipinas. Na hindi na gagamit ng papel para sa lisensya. So, parating na si ate. Okay. Hello. She's not here. Yeah, she's playing. Where the seatbelt? Huh? Where the seatbelt? Gosh. You have to put it. I ain't doing that. You just did. Dude, where is she? I was gonna give her something. Nasa bahay. You can give it to her sa bahay.
Spin lang natin yung bus. Okay. Get the key. Oh my gosh, couldn't you just open it? Just to make sure. Oh, sige na, go na. Careful ah, baka tumama na naman yung ano dyan sa... It was snowing at school and we I know. Alright, yan na lang muna sa ating video for today and maraming salamat sa pagnood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, i-comment, mag-like, saka mag-subscribe na rin kayo. Maraming salamat mga kapikloy.